Hello, hello, Pisces Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Welcome po sa inyong weekly reading para po sa inyong April 13 to 19. So mamaya ihanda mo na Pisces ha ang yung isang tanong, isang sagot. Sa dulo ng ating reading, I will answer your question. So hawakan mo yan, hintayin mo yung dulo. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Pisces sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Napakaganda. Siya nga pala mga Pisces, thank you ha sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, sa mga nagsusubscribe. Hello po sa mga new subscribers natin. And thank you po for not skipping the ads every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and keep on not skipping the ads. Maraming salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Hermit card. Hermit card's all about you knowing the truth. This week, pinapayuhan ka Pisces to really isolate muna yourself. Magkaroon ka ng mga pagkakataon on your own, lakad sa park, lakad sa beach, sa garden mo, sa kusina pa nagluluto. No, yung mga time alone, magagamit mo yan para maliwanagan ka sa mga dapat mong gawin. Okay? Kasi nitong nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang ang dami-daming gusto mong gawin, ang dami-daming pwedeng simulan, asikasuhin, at hindi mo alam kung ano ba talaga yung dapat kong i-prioritize or yung best option para sa akin. Sabi dito, maliliwanagan ka this week sa mga dapat pagkaliwanagan, and then you will know by heart kung ano yung next move mo. Okay? So, importante ngayon yung solo muna, iwas muna sa mga gathering, or layo-layo ko muna sa mga may ingay na tao, and just take your time to meditate, recharge, replenish, para luminaw ang ating isip. Okay? In your core energy, meron kang the Ten of Cups. Alam mo, napakaganda nito. This is a happily ever after card. Fortune after difficulty. Talaga namang kaginhawaan pagkatapos ng isang mahirap na bagay. 'Di ba? So sabi dito, kayang-kaya mong abutin ng goal mo this time. Your family is supporting you. The people around you are there to push you forward para makamit ito. Sabi, kitang-kita mo na eh. Kitang-kita mo na kung ano yung maaari mong makuha. Kung ano yung maaari mong sapitin na magandang bagay kapag ginawa mo yung isang bagay. Di ba? So now, we need to set ourselves in the best battle mode na kukunin ko yon, ilalaban ko to kasi tanaw na tanaw ko na yung para sa akin. Okay? You have the Hermit card telling you to think about this further. Kailangan handang-handa ka na, malinaw na sa'yo, ready-ready ka na, you know your purpose, you know na kung ano yung final answer, alam mo na kung ano yung final decision, para pag lumarga ka, dire-diretso ka dito. This week is also a great time for family. So many of you, Pisces, pinapayuhan to have more time with your family members. Kung malayo ka sa kanila at talaga namang mahirap uwian, kahit internet, use that to bond, no? Magkwentuhan, mag-usap. Kasi yung pampamilyang kaligayahan, yan yung mag-a-attract ng maraming blessings at pagtupad sa pangarap. Okay? Ten of Cups, the King of Wands. Tatapang ka this week. Ito yung linggo, Pisces. Pakinggan mo ito. Ito yung linggo kung saan matapang ka na na-actionan yung isang family wish o matagal mo nang gustong gawin. Yung pambihirang tapang na ito ay hindi mag-uugat sa opinion ng iba or pressure ng iba. Ito yung mag-uugat sa iyong kahandaan na gawin na siya. Okay? Kanina sabi ko sa inyo na magmuni-muni ka, no? Have a long walk talaga. Okay, kahit sa kwarto kung ayaw mo lumabas ng bahay, yung alone time mo sa kwarto, makinig ka ng music, sumayaw-sayaw ka, yung pagiging malaya mo on your own, diyan papasok yung parang pambihirang tapang na, sige na nga, gagawin ko na to, pangarap ko to, naplano ko na to before, simulan ko na. Parang ganyan. So, yung unbelievable tapang this week will help you to achieve that milestone, makalaya ka dyan sa pinaghihirapan mo, at talaga namang makasalubong na
yung blessing para sa'yo. So prepare yourself, enlighten your mind, you can do it. Kayang-kaya mo to. Okay? So Pisces, ano po yung mga nais mong makuha this week, no? From April 13 to 19, comment down below. Ano yung nais mong makuha na sana dumating na ngayong linggong ito? Comment po, it will arrive para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Swords. Alam mo, mag-focus ka dito sa mabilis na kilos. Many of you ay medyo babagal-bagal. Kita ko yan. Sabi dito, huy, ano pang hinihintay natin? Susugod ba tayo o manonood lang? Nasa isip lang ba natin lahat ng bagay? Or meron din tayong desisyon na balak na nating itawid, no? Nakita ko dito, kailangan mo ng stamina, lakas ng loob, energy, power to make things happen. Kapag wala ka nun, ang tagal nito. Okay? So, harness your power, shine. Mag-shine ka na ngayon, no? Ipamalas mo yung galing mo, ipamalas mo yung husay mo. Kaya importante, sigurado ka na sa gusto mo. Kapag sigurado ka na, madali nang ipakita yan. Madali nang aksyonan yan. Kaya if you're wanting to have a fast track, mapabilis yung andar, mapabilis yung resulta, mapabilis yung pangyayari, ang tanong, ano ba yung effort ni Pisces na magpapabilis doon? Okay? So now, focus on your movement, focus on your energy. Kasi nakita ko dito, minsan, wala kang gana kapag may uncertainty. No? Moon cards all about unanswered questions, no? Mga bagay na walang kasagutan, mga bagay na malabo, mga bagay na hindi ka sigurado, kaya ka nahihirapan gumalaw. Sabi dito, huwag mo laging hintayin na luminaw muna ang lahat bago ka kumilos. Minsan, kailangan daw ihanda ang sarili and ask yourself, do I really want this? Yes, hindi ako sure sa dako paraon, hindi ako sure sa kakahinatnan, pero kailangan sure ka sa iyong sarili kung gusto mo ba talaga to. No? If you really want this and sure ka na okay, I am now shining my light, I am now ready to make a choice, make a move, kahit hindi ako sigurado doon, alam ko sa sarili ko, kaya ko to. So sugod, laban. No? And believe that God's timing and God's protection is here para alalayan ka, no? Your instinct is stronger now. Sabi dito, kapitan mong instinct mo and fight hanggang sa makalagpas ka na sa lubak at maging payapa ang lahat. Okay? Pinapangunahan ka lang ng takot kasi nga maraming hindi sigurado. Pero ganoon naman talaga ang buhay, di ba? Kahit nga ako, nung sinimulan ko tong YouTube channel ko na ito, hindi ako sure kung talagang may manonood. Hindi ako sure kung may makikinig, di ba? Pero I fought that fear. And eto ngayon, nandyan kayo, subscribers ko, followers ko, nanonood sa akin. Yung sagot dumating na parang, buti pala ginawa ko. Buti pala tinapangan ko noon. Kasi dumating yung sagot. Eto, successful na siya. So, your stamina, your energy, and your kahandaan na lumaban sa kabila ng takot, labanan mo yan. Okay? So, Pisces, ano po ang birthday nyo? February Pisces ka ba? Or March Pisces? Comment down below. Paramihan kayo, Team February or Team March. Okay? In the area of what you need, meron kang the 9 of Pentacles. Alam mo, sabi dito, panahon na to build your empire. Panahon na para payamanin mo ang sarili mo. Build that job, build that negosyo, build that project. Panahon din to para isipin yung sarili mong pera, sarili mong ipon, nang sa ganun kapag nangailangan ka, meron kang madudukot. Okay? It's all about you enriching your life. Hindi mo naman kailangan maging super rich na parang Ayala level. Pero at least marating mo yung punto ng buhay mo kung saan meron na akong madudukot kapag kailangan ko. Pag nais kong bumili nun, meron akong pambili. Pag gusto kong sumaya, kayang-kaya ko pumunta sa gusto kong puntahan. Parang ganyan. It's all about you acquiring the enough resources na para sa'yo. Kaya panahon talaga to para kumilos, hanapin ang para sa'yo, hanapin ang tamang purpose, no? Nang sa ganon, malasap mo na yung marangyang buhay or masaganang buhay na nais mo. Okay? Iba-iba naman kayo ng marangyang buhay na version, di ba? Yung version mo na marangyang buhay, maraming ipon. Siya naman, yung version niya na marangyang buhay, nag-a-abroad o nagbabakasyon. Di ba? Iba-iba kayo eh. So, your version of marangyang buhay, kayang-kaya mong abutin yan. Tapangan mo lang ngayon para ilaban yung gusto mo.
Nine of Pentacles, the Justice card. Sabi dito, bigyan mo ang sarili mo ng hustisya. Hustisya para makabawi sa buhay. Hustisya para ibigay sa sarili yung deserve mong life na matagal mo nang gusto. Sabi dito, kung nahihirapan kang, I don't know why, kung nahihirapan ka sa isang bagay, angklahan mo ang sarili mo ng mga katotohanan. Research, study, no? I-back up mo ang sarili mo ng mga taong makatulong sa'yo para maitanim mo ito, maitayo mo ito. Okay? Sabi, hindi ka makakakilos ng hindi nakabase sa iyong reality. Okay? Sabi, kailangan daw, every step should be on the right footing. No? Halimbawa, balak mo magtayo ngayon ng negosyo. Halimbawa lang to ha, meron kang sari-sari store. Syempre, kailangan kukuha tayo ng permit, aalamin natin kung saan yung magandang pwesto, okay ba yung pera ko ngayon, yung puhunan ko, no? Dapat lahat nakabase sa iyong realidad. At kung ano yung reality mo, yun ang pampundar mo sa abundance ng buhay mo. Parang ganyan. Example din, pangarap mo makapunta sa Japan para makaipon na ng pera pang retirement, halimbawa lang, or pang tubos sa mga sinanglang lupa, halimbawa. So, while you're building your finances or building your empire, kailangan bawat step pinag-iisipan, bawat step kalkulado, lahat ng kailangan dokumento ihanda, lahat ng mga kailangan gamit nandyan na, no? Because kapag armasado ka ng mga tamang bagay, lalago ito. And every step should be maingat. Okay? Importante yan para sa'yo. Isa-isip mo ngayon. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Temperance card. Si Temperance card, sabi dito, ito yung panahon kung saan ready ka nang gumalaw. No? You are now working hard, giving your full effort, discipline, patience. Lahat ginagawa mo na nakikipag-compromise ka pa. No? Pag ayaw niya, try mo mag-adjust. Pag ganito yung nangyayari sa araw, sa hapon ka gagawa. No? Marami kang ginagawang pasikot-sikot para lang matupad ito. Kaya nga, be brave. Huwag kang papalukob or huwag kang papatalo sa mga problema sa paligid or sa mga takot mo sa paligid. No? Pag kailangan daanan yung proseso, daanan mo yung proseso at huwag kang matakot na i-experience yon. Okay? Panahon to work hard, to dedicate yourself, to push your limits, and be patient. Be patient. Matyagang gawin mo siya hanggang sa makuha. Because yung tapang mo ngayon na magpapaalab ng trabahong ito. Okay? Temperance card. It's being clarified by the Ace of Pentacles. Yes. Sabi dito, parati mong isipin kung ano yung kalakip na bunga o kung ano yung reward na maaari kong makuha sa trabahong ito. Example, tinatrabaho mo yung pagbili ng lupa. Halimbawa, you are working so hard para makaipon, para yung lupang yun na target mo, mabili mo. No? So, ikaw kayod ka ng kayod kasi alam mo kung ano yung end goal. Alam mo kung ano yung maaari mo makuha sa trabahong ito o sa pinaghihirapan na ito. Halimbawa din, you are busy now exercising. Kasi nakita mo na, ay, kaya kong paliitin itong tiyan ko. Kaya kong paliitin itong hita ko. No? Para hindi na ako niloloko na pata-pata. Di ba? So, alam mo yung goal. Alam mo yung pwede mong ma-achieve. So now you should be willing to put all of the hard work and the patience para dito. Okay? Importante yan. In the area of your near future, meron kang the King of Swords. Si King of Swords, you are sitting in your power this time. Ang tabayanan mo, 14 weeks or 14 months talaga namang nakaupo ka dito sa iyong success. No? You are now empowering your life. You are now working for the future na gusto mong i-create. You are living your best life. Yung pangarap lang dito, yung pagkaligaw mo lang dito, hindi ka sure. Eto ka sure na. At kada araw, ready kang labanan or aksyonan yung alam mong para sa'yo. Mula sa hindi ka siguraduhan, patungo sa isang stable, happy, and sure na buhay. So congrats po. Okay? King of Swords, the Page of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, you are now prioritizing itong opportunity na ito na alam mong for a very long time ay para sa'yo. Example, in the near future, ayan, hawak-hawak mo na yung negosyo mo na yan at ikaw yung pinaka-leader o ikaw yung pinaka-CEO at talagang lahat ng bagay na yan ay hinahawakan mo.
no? Pinag-aaralan mo, binubutingting mo to make sure na tatagal siya sa'yo. Kung ito man po ay bagong-bagong trabaho, kitang-kita ko dito, napaka-active mo, napakasipag mo, pag meron dapat asikasuhin, ginagawa mo agad-agad, no? Talagang minamahal mo tong opportunity at hindi mo hinahayaan na lumayla yung effort mo or yung performance mo, no? You are a doer, you are a risk taker, you are action oriented at alam mo kung gaano kahalaga itong blessing na makukuha mo soon. Okay? Kaya nakita ko dito napaka-busy, no? Sabi ko nga mula sa pagkaligaw dito talaga namang siguradong sigurado ka na in every move na ginagawa mo. Okay? In your challenge, you have the Tower card. Meron ka pa ring pinipigilan na mangyari ngayon. Okay? Things are now changing in your life and you are not yet ready para harapin yung mga pagbabago na yan. Alam ko kita mo na, alam ko na alam mo na kapag ginawa ko itong isang bagay, magbabago ang lahat. Pero, dahil challenge mo ito, ramdam ko in the back of your head, hindi ka pa ready sa changes. Hindi ka pa ready sa pagbabago ng lifestyle, pagbabago ng routine, pagbabago ng ginagawa, or yung mga kaakibat na responsibilidad ng mga changes na ito. Kaya nahihirapan kang yakapin siya. You're still looking up sa mo, God, paano ba to? Ito ba talaga para sa akin? Parang ang hirap naman, ayoko nga. Lalong tumatagal because you are not accepting the changes. So, while we're talking Pisces, while we're at it, ito na yung panahon para ibaguhin mo ang isip mo. Sabihin mo, tatanggapin ko na yung change, iyayakapin ko na yung pagbabago para pumasok na yung mga bagong biyaya. Okay? Tower card, the Two of Cups. Okay. Sabi dito, meron kang mga ugnayan na nagbabago na. Either nagbabago na yung conversation about a contract or nagbabago na yung pag-uusap tungkol sa lover mo, no? Hindi mo na siya maintindihan o kaya magkaiba na kayo ng gustong gawin. Halimbawa rin sa friendship mo, halimbawa siya natanggap siya sa kabilang bayan, ikaw nandito ka. So, may changes sa inyong setup, kumbaga. At yun yung mga bagay na kailangan mong tanggapin. Okay? Kung ano man yung mga pag-uusap, mga negotiation, or akala mo ganito sinabi niya, pero ngayon biglang nagbago, tanggapin. And lagyan ng tamang solusyon. Hindi mo pwedeng ipilit na, huy, ito yung pinag-usapan natin eh. Huy, ito yung napag-usapan noon. Ito yung na-plansya na noon. Eh minsan talaga life happens, di ba? So you need to accept the changes happening in your relationships, in your partnership, in your lover, in your negosyo, in your pag-uusap. Kasi ganun talaga. Ang kailangan mo ngayon, tanggapin yung pagbabago at intindihin so that mahanap nyo yung right footing nang sa ganun makatulay pa rin kayo. Nakita ko rin dito na yung mga pagbabago ay baka magresulta ng misunderstanding. So, panahon to para upuan, linawin sa isa't isa kung ano yung mga dapat na linawin. Nang sa ganun, habang nagbabago ang paligid, okay pa rin kayo. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang voyage of the heart, love flows through you and to you. Sabi dito, mahalin mo yung mga bagay na gusto mo makuha para talagang dumating siya sa'yo. Kasi kapag kalahati lang yung amor mo dyan o napipilitan ka lang dyan, alam ko mag-fail ka or bibitawan mo yan. Kaya hindi pwedeng napipilitan. Kailangan mahalin mo yan, yakapin mo buong buo, nang sa ganon, buong buo mo rin siyang makuha yung resulta. Okay? In your fortune, meron kang the Knight of Wands. Meron pong good news sa darating sa buhay mo this week. Okay? Kaya hawak-hawakan mo na ang cellphone mo, ang yung email, GC, or chat, dahil dyan manggagaling itong magandang balita. Alam ko na meron kang hinihintay na parang konfirmasyon na parang kapag ito dumating, kapag ito nakuha ko na, gagawin ko na yung next move. Or ilalaban ko na talaga, all out, all in. Parang ganyan. So, kung ano tong rason na magpapa-all in sa'yo or all out sa'yo sa isang bagay, darating na siya. So, congrats. Talaga namang nasa passionate and very, very exciting journey ka this time, no? Kaya pinapayuhan ka, wag umatras, wag matakot, ilaban mo to. Sobra-sobra kang paliligayahin ng journey na ito. So, antabayanan mo yung good news na darating sa'yo this week. Knight of Wands, the Five of Swords. Sabi, huwag mong isipin yung kanigahan sa mga laban na ito.
Alam ko mahirap, alam ko nakakapagod, alam ko magpupuyat ka, alam ko na masakit sa ulo to. Normal yun. In every laban, in every opportunity, talaga namang papasukin mo yan. Kaya huwag kang papasindak. Huwag kang papa-intimidate sa mga laban or obstacle or maaring pagod na maaari mong sabitin dito. Normal yun. Ganon talaga. Yun ang buhay. Kaya patunayan mo na kaya mong ipanalo ito and take a risk, fight for this, you can win this. Okay? Good luck and congrats po. In your divine messages, meron kang emotions are running high. Halo-halo ng emosyon. Ngayon gusto mong lumaban, bukas kinakabahan ka. Mamaya gusto mo nang umatras, pero maya-maya gusto mo na ulit sumugod. Halo-halo emosyon pa iba-iba. Sa panahon to talaga para kumalma, no? Magmuni-muni, mag-relax para maisip mo kung ano yung best move without your emotions playing for you. Okay? In the area of your divine, meron kang the King of Wands. Dalawang beses lumabas si King of Wands telling you, panahon na para maging matapang, para tuparin ang pangarap, maging leader ka this time, no? Magkaroon ka ng leadership quality that kung ano yung nakaharap sa'yo, a-actionan mo. Kung ano yung idea mo, i-suggest mo. Kung ano yung, kung ano yung kaakibat na action, ay sisimulan mo na. Parang ganyan. So, be brave, be strong, abutin ang pangarap, abutin ang goal. And sabi dito, makinig ka sa mga kritisismo, okay? Maraming tao sa paligid mo ang pwede kang tulungan by their guidance, by their payo, by their help. So kunin mo yon para mas gumanda at mas maging madali itong gagawin mo. Okay? King of Wands, the Eight of Pentacles. Yes, trabaho coded ito. Kung ano naman daw itong tinatrabaho mo, talagang laksa ng loob para ma-achieve na siya. Kailangan daw magets mo na kailangan talaga dito ng hard work. No? Kailangan talaga dito ng sipag, tiyaga, sleepless nights, talaga namang kayod. Kasi nga, katuparan niya ng pangarap. Kumbaga parang tinetest ka lang ni universe sa kung hanggang saan ang kaya mong gawin para tuparin yan. At ito yung panahon para patunayan yon. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have 3 affairs with your family. Yes, talagang pampamilyang magandang balita ito. So congrats and good luck po. Happy news is arriving for you and your family. You also have June. Wow. Sa darating pong June, meron po kayong milestone so good luck and congrats. Pero Pisces, sa iba dyan, meron ba kayong special occasion pag June? Halimbawa, birthday ng kapatid, ng anak, ng pinsan, ng magulang, o kaya anniversary, no? Kung yes po ang sagot, ibig sabihin, this reading is for you. Okay? Another message you have, Vase, secret admirer. Meron daw pong taong nagtatangi sa'yo o mataas ang tingin sa'yo, no? Accept that appreciation. Makakatulong to para ganahan ka sa mga gagawin mo this week. You also have eagle triumph over obstacle and trouble. Sabi ko nga dito, talagang panalo ito, no? Talagang winning or fortune after difficulty. Nalagpasan mo yung isang mahirap na parte, going straight ka na sa pagtupad niyan. Congrats po. I-claim mo na to para sa'yo to. Ang outcome ni Pisces for April 13 to 19, the 7 of Pentacles. Sabi, yung mga hinihintay, hinog na, magbubunga na, at mahukubra mo na. Okay? Meron kang hinihintay ngayon, siguro papeles, dokumento, or clarity, or naghihintay ka ng sagot, no? It will arrive now. Sulit ang paghihintay. Congrats po. 7 of Pentacles, the Tower card. Things are now changing. Kapag nag-arrive na yan, naku, asahan mo na magbabago na ang lahat. Halimbawa, dumating na yung job order, ikaw ang natawag, ikaw ang nakuha. Syempre, yung routine mo magbabago, yung sleeping pattern mo magbabago, no? Yung buhay mo in general magbabago. So, kung ano naman tong hinihintay, makakaasa ka na darating na at magbabago na ang lahat moving forward. Okay? So, grand changes are coming. Narinig ko dito, hindi mo may iwasan ng mga pagbabagong ito. Kaya, wag malingat. Put your hard work, put your dedication. Start na ngayon ng mga grand changes. Okay? Congrats po, Pisces. So, Pisces, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Mabilisan lamang ito. Isipin mo na yung question mo na yan, sasagutin natin. Inhale
and exhale the answer. You have the World card, the Four of Wands, and then the Six of Swords. Beautiful. At the bottom of your deck, meron po kayong the King of Wands. Talagang sinasabihan ka ngayon, Pisces, ng iyong spirit guides, magpakatapang ka. 3 beses lumabas sa buong reading itong King of Wands. You need to be brave this time to take action on your dream. Okay? Now, in your question, alam ko na medyo naduduwag ka or takot ka about sa resulta or mga dapat gawin. Sabi dito, pag matapang ka, everything can be conquered. Okay? Now, sabi dito, kompletuhin mo na. Tapusin mo na, gawin mo na, trabahuhin na yan, come out of your shell, be brave, para ma-accomplish natin tong goal mo. Alam ko may goal ka for the family, for the house, para sa iyong ipon, meron kang milestone na gustong tumbukin, pero takot ka ngayon na gumalaw. Iniisip mo, kaya ko ba? Makukuha ko ba? Magagawa ko ba? Akin ba yon? Kung ang question mo ay answerable by yes or no, the answer is yes. The milestone is here. The success card is here. And moving forward is here. Kailangan lang talaga nating mag-move, umandar, no? Kulang ka lang sa action. Pero in reality, kayang-kaya mo siyang makuha at mapanalunan at maangkin. Be brave. Take that move. Kompletuhin ang dapat kompletuhin and maging matapang, wag nang mahiya nang sa ganon maabot yan. Okay? So Pisces, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 13 to 19. Saan ka naka-resonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.